So, eto na nga guys, yung pinaka-hot sa lahat ng Hot 60 series ngayon. And this is the Hot 60 Pro Plus. Eto guys, yung world's slimmest 3D curve phone. Yes, merong karugtong na 3D curve phone dahil nga yung currently pinaka-slim na phone ngayon is yung Samsung S25 Edge, which is 5.8. Eto guys, 5.95. The only difference is, hindi yung 3D curve. Eto naman, 3D curved na. So, mas maganda ba to? Tingnan natin. Maso-surprise talaga ako kapag mas maganda yung 8,000 pesos lang compared sa napakamahal na 50 to 60,000 pesos plus. Sa napakamurang presyo, punong-puno na to ng mga napakagandang features. Katulad na lamang ng bagong-bagong MediaTek Helio G200, 1.5K 144Hz AMOLED display, 50MP Sony IMX882 pagdating sa kanyang camera, with 5,160mAh battery and 45 watts of fast charging. Nako, tapos sobrang nipis lang, tapos sobrang ganda daw. Mapapasabi ka na parang flagship. Well, legit ba talaga yon? Or baka nasobraan sila sa hype? Yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review para naman malaman ninyo kung okay nga ba talaga siya para sa inyo. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JT TV. Now, back to this phone. As you can see, box pa lang, nag-improve na talaga sa Infinix. Wow. And this is true with the newest lineup na 60 series dahil nga lahat po sila ay maganda. 60i, 60 Pro, and the 60 Pro Plus. But yes, balik dito kay 60 Pro Plus. 256GB na po siya with up to 16GB of RAM and it also supports sound by JBL. Ngayon, tingnan naman natin yung loob. Ito talaga yung pinakahihintay ko. Uy, meron na hulog. So pagkabukas pa lang guys, meron siyang kasama dito na tempered glass. Dahil nga, curved display siya, mahirap mahanapan ng tempered glass. Nilagyan na lang nila. Thumbs up, Infinix. After that, eto na nga yung phone. As you can see, napakaganda, diba? Tapos, ang nipis lang. After ng phone, meron tayong user manual, licensed by Qualcomm, SIM ejector pin, warranty card, and meron pa tayong port sealing stickers dito. So pwede mo to ilagay sa mga ports para maprotektahan. After that, meron tayong case. Hard case na po to. Maganda na sana siya, kaso lang wala siyang protection dito sa kanyang side. Which is, I guess, dahil medyo curve yung phone, medyo mahirap. Especially hard case. Meron din siyang kasamang cleaning kit dito. And ito naman yung USB A to Type-C na cable. Tapos lastly, yung kanyang 45 watts charging brick. All in all, kompletong-kompleto ka na talaga dito kay Infinix Hot 60 Pro Plus. May case ka na, fast charging, tapos may tempered glass pa. Kakaiba. So, eto na yung phone, guys. Just look at that. Meron tayong color dito na silver. Meron ka pa iba't ibang colors like black, purple, and even yung parang coral which is red. Ito talaga yung pinagmamalaki ng Infinix guys. Just look at that. Diba? Mas manipis pa siya sa Mongol 2 na maliit. 5.95mm lang kasi yung kanyang thickness. And also guys, this is very lightweight with just 155 grams. Napakadaling bitbitin. Parang wala lang sa kamay. Dito sa kanya likod, meron na siyang matte finish which is hindi nadidikit yung mga fingerprints and smudges. Magiging malinis talaga all day etong phone na to. It is very, very premium looking. Hindi na talaga to mapagkakamalan na under 10K lang to. Actually, yung first hawak ko dito guys is akala ko talaga glass back na siya. But according to its build, this phone has Corning Gorilla Glass 7i pagdating sa front, plastic back, and plastic frame. And that explains kung bakit napakagaan lang itong phone na to. Now mind you na etong phone na to ay hindi yung magaan na parang cheap kong hawakan. Eto guys ay yung pinaka-premium na magaan na nahawakan ko. Pagdating dito sa likod, meron tayong 3 squared camera module and meron tayong 2 cameras dito. Yung pangatlo is IR blaster. So, pwede mo nang gamitin etong phone na to as a remote control sa inyong mga TV, radyo, and marami pang iba. Pwede pa nga itong gamitin para sa mga aircon. So, no need to worry na kapag nawala yung mga remote nyo. Dito sa baba guys, nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagsusupport ng 2 SIM card and hindi na po siya expandable via SD card. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / one tap button. Dito sa left side ay wala tayong makikita. And lastly, dito sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker and yung kanyang secondary microphone. Makikita nyo rin dito na meron ng branding ng JBL or Sound by JBL. So yung audio quality nitong phone na to pagdating sa kanyang speaker and even sa mga headphones na isasaksak nyo through the USB-C is maganda na talaga yung quality na maibibigay. Sound by JBL nga, diba? When it comes to its protection naman, this phone has IP65 kaya naman
naman no need to worry na pagdating sa mga water droplets like ulan, o di ka naman yung mga talasik ng tubig lang. Huwag niya talaga siyang ilulubog, and this phone can survive that. Matibay na rin to guys with the drop resistance up to 1.5 meters. Kaso lang, eto pa lang yung phone na parang ayaw ko talagang ibalibag. Like, sobrang ganda niya kasi para itapon lang. Wala, para sa inyo talaga yon. Sorry, nasaktan kita. But yes, as you can see, walang problema yan. Matibay kasi. Sa mga nagsasabi dyan na kapag Infinix madaling masira, ano ba yan? Bakit kayo ganyan? Drop resistant nga daw, diba? Sakit. Pero yun, di ba? Wala pa rin gas-gas. All in all, kung gusto mo ng mura na napaka-thin, tapos kumpletong-kumpleto na sa features pagdating sa kanyang build quality, mararecommend ko na etong phone ito. Ang ganda niya, legit. Now, let's talk about its display. So, as you can see, dito sa kanyang lock screen, guys, para siyang iPhone, but kapag na-unlock nyo na, makikita nyo na dito yung true beauty. Meron siyang rounded corners, which is I really love. Hindi ko masyadong trip yung parang konting-konti lang yung curve. Eto, guys, as you can see, sobrang lovely. This is the first phone below 10K yung nakita ko na napaka-amazing na ng display. It has 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution and up to 144Hz refresh rate. Pagdating sa kanyang brightness, makakaabot na to ng up to 4,500 nits peak brightness. Wow. Makikita nyo naman dito guys kung gaano siya ka-bright. Ito yung iPhone 15 Pro Max ko. Ito naman siya. Sobrang bright talaga. Kahit na nasa ilalim ka ng araw or naglalaro ka outdoor, makikita mo talaga yung display na itong phone na to. And with its AMOLED display, black is truly black kapag manonood kayo ng mga movies, and napakaganda rin ng kanyang colors dito. It also supports wideband level 1 pagdating sa Netflix. Kaya naman guys, sa mga mahilig manood ng mga movies dyan, marerecommend ko na talaga etong phone na to para sa inyo. Now, with the 144Hz refresh rate, wala pa talagang app na nagso-support nun. Kaya naman kahit anong gawin natin is around 120Hz to 90Hz lang yung kailangan talaga ng iba't ibang mga app. Pero with this one guys, napaka-smooth and napakabilis na talaga ng pag-scroll. Hindi na siya maglo-loading or hindi na siya maglalaglag. Luma na yon. Gustong-gusto ko talaga to dahil nga hindi talaga sila nagtipid, because even sa protection guys, it has the Corning Gorilla Glass 7i na makikita na natin kadalasan sa mga 15K pataas na smartphone. And again, andito na yan. Tapos, compare sa Pro, eto ay merong konting-konti lang naman na curve dito sa kanyang gilid. Hindi siya masyadong noticeable, hindi rin siya masyadong OA na pagka-curve. Kaya naman gustong-gusto ko to dahil nga hindi ako nagkakaroon ng mga mistouch kapag ginagamit ko siya. Meron kasing iba guys na kapag sobrang curve, habang hinahawakan mo lang, nagkaka-mistouch dito sa gilid-gilid. Eto naman, based sa aking na-experience, wala ako masyadong naranasan na ganun. That is why, if you are looking for one of the best display below 10,000 pesos guys, I suggest na i-consider nyo to. Maganda, mabilis, and wala na ring mga bezels. Tapos, andito na rin yung fingerprint scanner niya. Yes, wala na sa side, in-display fingerprint scanner na yung nandito sa phone na to. Diba? Amazing! Sa sobrang nipis na to, pwede pa ba to pagdating sa gaming? Well, marami yung nagsasabi na pangit to dahil nga, syempre, manipis. Walang masyadong effective na cooling system, ganon. Pero, kabaliktaran naman yung nangyari sa akin, guys. Pagdating dito sa phone na to, eto ay nag-run na ng Android 15 with XOS 15. Napaka-smooth gamitan nitong XOS 15, guys. Meron na tong Infinix AI, which is sumasabay na talaga sa iba't ibang mga brands. Meron ka ng AI Assistant, Smart Touch, Call Assistant, and even Circle to Search ay andito na rin yan. With a one-tap button, magagamit mo na itong si Gemini AI na matalino na rin and mabilis na AI assistant. Try natin. Open Facebook. Diba? Ang bilis! Pagdating sa kanyang processor, etong po nito ay merong MediaTek Helio G200 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, this is the newest Helio processor. I would say na parang overclocked version ng G99. Di ba? G99, G100, G200. Hindi naman masyadong malaki yung mga difference nila, pero meron pa rin talagang mga improvements. Sabi ng Infinix, nagsawa na daw kayo sa G100. Kaya naman, this is a first phone to use the G200. Sa Antutu benchmark guys, nakakuha na po siya ng 450k dito. And so far, so good naman yung pinapakita na performance nitong phone na to. Whether ginagamit mo lang siya pang daily, text, tawag, email, SOCMED, wala na talagang problema yan with this phone. Na sa gaming naman, tinas ko na rin to sa Hawk, Mobile Legends, and Call of Duty. Dito guys, sa Hawk, meron siyang Ultra Graphics with Ultra Frame Rate. Napaka-smooth na, napakadaling gamitin itong phone na to dito sa Hawk guys. Like legit, kung gusto mo mag-gaming and gusto mo yung pang mata
katagalan, tatagal ka na talaga with this phone. And also, sa mga pangdamagan talaga na gamers dyan, this phone supports bypass charging na guys. Wow! Hello Poco, bakit wala pa rin kayong ganun? Nagtatanong lang, 8K pesos ng Infinix meron na, bakit kayo wala pa rin? Now back to the review dito sa Hawk guys, okay na talaga itong gamitin. Wala na siyang problema para sa akin. Naka-wifi ako gumagamit ito and napaka-smooth naman ang aking gameplay overall. Dito naman sa Mobile Legends, etong phone na to ay merong ultra graphics with high frame rate. Ewan ko lang kung bakit wala pa rin ultra frame rate, kung meron ngang mga ultra yung mga mas mahinang processor dito. I think it's on the Mobile Legends part. Baka merong mali sa kanilang mga developer kung bakit wala pa rin ultra frame rate pagdating dito sa phone na to. Maganda naman yung kanyang processor. But yes, it happens a lot. Pero pagdating sa gameplay, napaka-smooth naman ng Mobile Legends dito. Playable na playable pa rin. And I think na mag-enjoy ka na talaga na maglaro with this phone. Nasa Call of Duty naman, hindi pa rin talaga optimize yung Helio pagdating dito. Meron siyang medium graphics with high frame rate. And as you can see, playable pa rin naman yung Call of Duty dito. Wala pa rin siyang mga lags or frame drops. Pero I think na kapag mag-BBR kayo, doon na kayo magkakaroon ng konting-konti lang naman ng mga problems like frame drops or konting lag. But yes, habang naglaro ako dito sa phone na to, hindi naman siya umiinit. So maraming nagsasabi na kapag manipis, mas madaling umiinit. Pero guys, I think right now na napakabago niya pa, napaka-okay talaga ng performance na pinakita niya pagdating sa aking testing. Naka-wifi ako, tapos merong aircon. So siguro iba yung ma-experience niyo. But so far, so good na yung performance na pinakita nitong Infinix Hot 50 Pro Plus para sa akin. It is a very thin phone na powerful na rin pang gaming and even pang multitasking. With the 8GB of RAM that is expandable up to 16GB of RAM, tapos 256GB na rin yung kanyang storage. Okay na talaga etong phone na to. The downside lang pagdating dito is that hindi na siya expandable via SD card. Hindi katulad ng mga ibang Hot 60 series. But yes, performance-wise, hindi ka na magsisisi dito sa phone na to. Now, let's talk about the battery, which is 5,160 mAh and 45 watts fast charging. Kapag casual user ka lang, tapos hindi ka masyadong gumagamit ng data, naka-wifi ka lang, aabot ka talaga ng up to 2 days with this phone. Pero kapag heavy user ka, gumagamit ng data, tapos nag-gaming pa palagi, I think aabot ka lang ng saktong 1 day with this phone. Sa charging naman, makakakuha ka na ng 50% in just 22 minutes and around 1 hour naman from 0 to 100%. And for me, mabilis na po yun, especially for its price na 8,000 pesos. Hindi ka na talaga magsisisi pagdating sa battery and charging nitong phone na to. Napaka-surprising lang dahil nga napagkasya nila dito sa napakanipis na device yung malaking battery tapos meron pang napakabilis na charging. Diba? Good job. Now, let's talk about the camera. So, eto guys ay merong 50MP Sony IMX882 pagdating sa kanyang main camera and 13MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Hindi po branded yung kanyang selfie camera, only the back camera. So far, so good naman yung mga pictures na nakuha ko using this phone. Napaka-sharp, maganda yung depth, and also yung kanyang color saturation is almost around 80 to 90% accurate. As long as you have good lighting, makakakuha ka na talaga ng mga crisp and napaka-amazing na mga pictures using this phone. High quality na kasi to guys. Sony na. Medyo sad lang dahil nga wala siyang ultra-wide. Dahil nga guys, kung meron tong ultra-wide at this price point, I think wala na talagang bibili ng ibang phone. Ganon kaganda. Kulang lang siya ng isa pang camera and perfect na sana talaga. But yes, with this one, marami ka ng features like time-lapse, dual video, AGC portrait, SkyShot, Pro mode, Super Night mode, and more. So for the photo quality, okay na yung makukuha mo dito sa phone na to. Now sa video naman, this phone supports 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. Meron din siyang available na 1080p at 60fps, which is yun yung mas gusto ko. Kaso nga lang, kapag gusto mo yung stable or gumamit ng electronic image stabilization, magagamit mo lang to with 1080p at 30fps. So as you can see, sa mga videos na nakuha ko dito guys, maalog talaga yung 2K at 30fps and 1080p at 60fps. Pero dito sa 1080p at 30fps na meron ng stabilizing mode or ultra steady mode, and napaka-steady niya talaga. Para ka nang merong hawak na stabilizer using this mode. So kung kayo ay mahilig mag-vlog sa streets or gusto mo lang talaga ng mas magandang video, mas stable, well, you can do that with this phone sa kanyang ultra steady mode on. And okay na talaga siya para sa akin guys. The high resolution is there. Yung kanyang colors din is medyo accurate na as long as nasa magandang lighting ka rin. Pero kapag mga indoors or mga walang masyadong lighting na video, dun na medyo hihina or hindi na masyadong accurate yung colors na makukuha nitong phone ito. But so far, okay na talaga to. Like, kung gusto mong mag-start na mag-vlog tapos nasa outdoor ka palagi, I think this phone is perfect for you. Maganda talaga yung kanyang colors guys, especially outdoors. Overall, okay na ba etong si Infinix Hot 60 Pro Plus? Well, let's talk about it. Unang-una, sobrang nipis niya lang pero powerful
powerful na. Maganda na rin yung kanyang display, solid na rin yung kanyang build quality. Pagdating naman sa battery, akala ko talaga mabibigo na tayo doon. Kaya naman, nag-isip talaga ako ng butas, pero wala talaga. Mabilis yung kanyang charging, maganda na rin yung kanyang camera. So anong masasabi ko dito? Perfect na perfect talaga siya. Ano na lang yung downside? Update. Noon sa Infinix na hindi masyadong nagre-release ng update, especially sa mga phones below 10,000 pesos. So guys, kung kontento na kayo sa Android 15, I think okay na itong phone ito. Pero kung gusto nyo yung more updates pa, I think hindi mo yan makukuha with this phone. And the second one is the price. Akala ko talaga overpriced siya. Pero SRP nito is just 8,999 and yung promo price naman is 7,799. Sobrang sulit na nun. And get this, kung makukuha mo to sa kanyang promo price, meron ka pang free na power bank tapos free 12-month Vio subscription. Wow. So sa mga mahilig sa mga K-drama dyan, perfect na perfect to sa inyo. Makakapag-binge watch na kayo ng 1 year using this phone. Ganun kalupit. So guys, kung nag-iisip naman kayo kung saan makakabili, maglalagay ng link down below sa description box. Check nyo na lang dyan para sa legit na product. Huwag kayong bibili sa mga hindi trustworthy. Baka ma-scam kasi kayo. Marami na talaga mga scammer ngayon. Pero yun na nga, overall, sulit na itong phone na to sa kanyang promo price and even sa SRP, okay na talaga siya. Now, kung hindi nyo naman to afford, abangan nyo na lang yung aking review ng 60 Pro, which is mas mura ng konti dito sa 60 Pro Plus. But yes, if you have the budget, maliit lang naman yung kanilang difference, pero pagdating sa iba't ibang mga features, mas kompleto talaga to. And also, mas premium looking din. So, I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!